Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nahuli na nga ang mga men in uniform at mga bayaran na binayaran nga ni Kuting ng Norte dahil nga sa illegal na pagkakahuli kay former President Rodrigo Duterte sa airport at talagang wala pang matibay at talagang walang warrant of arrest at talagang binasahan lamang ito sa cellphone. Dito nga natin makikita na talagang wala nang kawala si Kuting ng Norte na ito dahil talagang marami ng mga ebidensya at mga pruweba sa kanyang kabalbalan at ngayon nga ay talagang pinagtatakpan pa ang kanyang mga kasama ng mga pulboronic user kaya naman ni Honteveros at ni Cheese na nahuli nga sa ibang bansa at talagang na-overdose nga ang kanilang mga kasama. Dito nga natin makikita na binalin nga ni Kuting ng Norte ang lahat-lahat na naman kay former President Rodrigo Duterte para nang sa ganoon ay ito ang pag-inita ng taong bayan ngunit hindi nga lubos akalain ni Kuting ng Norte na mababaliktad nga ang lahat dahil nang galaitin na rin ang iba pang mga United Nations dahil sa ginawa niya kay former President Rodrigo Duterte at nakahanda ng araw sila para nga suportahan si Tatay Digong at pabagsakin si Kuting ng Norte sa kanyang pamumuno. Wal mga kaibigan para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. My being here. Yan. Say, brought here of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your instruction. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Okay, narinig niyo folks? Narinig namin, Nagtatanong narinig. ang Pangulo ng Duterte kung ano ang legal basis bakit dinala siya doon. So, and you At know, ang kasagutan, International Criminal Court na hindi na tayo miyembro, no? Kaya nga yan ay patently illegal. yes. Tuloy lang folks at may mga pumapasok lang ng mga messages sa ating mga puting ahas. Tignan ko lang. Ituloy niyo muna. Okay, Go ahead, Prof. Ana. ma-report daw sa... Pwede tayo magpapasok muna ng Oo. mga ano natin. Oo, tawagin Ano natin muna tayo? si Si Padme. Oh, go Padme. ahead, Padme. Please unmute po, Padme. Please unmute. Hello. Good afternoon po, Harry Roque, Miss Attorney Harry Roque, Ma'am Maharlika at Prof. Ana. Ako lang po ba yung na-shock na like pumunta po si Tatay Dig sa Hong Kong, pati po si VP Sara, tapos before sila makabalik dito sa Philippines ay meron na pong 7,000 na mga pulis sa kada terminal na nag-aantay po sa kanila. Tapos wala pa po silang naiilalabas sa publiko na arrest warrant po or confirmation from ICC na may arrest warrant po si Pero Tatay meron na po. Dig. May kopya na po. Ng arrest warrant tayo. Kakatanggap ko lang ng kopya po. Opo, like na-shock lang din po ako. Kahapon pa lang na naghahanda na po sila, parang napakalaking chaos po na magaganap, parang inaano na po nila, like ini-stop na po nila. Like nanginginig na po kami sa galit dito. Lamang po. Well, wag po tayong manginig sa galit. Kung Magpakalakas nasaan man kayo. Oo, Dahil minsan may magtipon-tipon mga bagay kayo. na nangyayari para sa Oo. paglaya nating lahat. So you have to be strong mga palangga. Hindi kami Kahit bibitaw. Pilipinas, Hindi tayo matutulog. kayo. Mag-aabang tayo ng mga updates. Nasaan ka ba? Nasaan Next. ka? Anyway, wala na Hello tayong po. last caller natin. No? But anyway, Okay, kinuha ako po ngayon na nakakuha na ako ng kopya ng warrant of arrest. Pero ito Meron po na. ay wala ng bita dahil tayo hindi na po miyembro ng International Criminal Court. Yung pagtutulungan na ginagawa ngayon ng PNP ay pakita. Wala isang salita ang Marcos Jr.
Sinungaling ang Marcos Jr. dahil paulit-ulit niyang sinabing hindi siya magtutulungan sa ICC dahil yan ay magiging paglabag sa ating soberenya. Wala kang isang salita. Paano ka pa mananatili bilang isang presidente? Wala na kaming tiwala sa kahit anong sasabihin mo. Nagsimula naman yung kawalan ng tiwala namin nung hindi ka magpa-hair follicle test dahil alam naman namin na hindi talaga magkakaroon ng linaw kung ikaw ay bangag kung hindi ka mag-hair follicle test. At itong nangyari ngayon, no, hinayaan mong makipagtulungan sa ICC maski wala na silang jurisdiction dahil tayo hindi na miyembro, yan ay patunay na wala kang palabra de honor. Hindi ka tunay na lalaki. Wala kang isang salita. Hindi ka Well, Pilipino. hindi Dugo naman siya ka. talaga tunay na, hindi naman No. talaga siya tunay na lalaki si Bangag. Kasi may mga expose ako dyan eh. Well, actually, nasabi ko na yan, na nung kanyang kabataan, nung siya ay nagpupulburon, ay may isang basketball player na ini-invite niya sa Malacanang pa hindi mag-basketball pero ibang basketball yung ginawa nila. Pero just to lighten up the discussion, dahil alam ko malungkot ang ating mga kababayan at sila ay nag-aalala kay Pangulong Duterte. Ako man ay nag-aalala. Pero mas more on positive ako, spokes and Prof. Ana sa lahat mga tagapakinig. Kasi alam ko mayroong magagandang mangyayari in favor sa taong bayan. But we're here, tuloy-tuloy lang, hindi kami matutulog, mag-aabang kami hanggang saan makarating itong ginagawa na panggigipit ng bangag na gobyernong ito. Siguro Oo, ngayon at saka natin, no? Garbled Mother ka. Dragon, spokes yung sinasabi mo, nakita ko na rin ang arrest warrant pala, nakita ko rin na may pirma na. Ang ko dito is ganito, hindi lang siya sinungaling. Alam naman natin na we're not anymore a party to the ICC. At saka alam naman natin na interference sa Pilipinas at sa sovereignty natin ang issue na to. Bilang isang presidente, ang pinaka-basic na trabaho niya is to uphold the independence and the sovereignty of the country. Pero with this, anong ginawa niya? Nilapastangan niya at naging naging instrumento para lapastanganin ang soberenya ng ating bansa. Anong klaseng presidente siya? Yun yung tanong, hahayaan niyo ba to? Mga kababayan, my God, that's crazy. Alam nyo, mga kaibigan, sa ating Facebook page, 100,000 na tayo magkakasama dito, no? Kung 10% lang, 10,000 ay magpunta na ngayon sa EDSA, mapupuno na ang EDSA ng 10,000 lamang. So ano pang inaantay natin? Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo. Maraming salamat na nais nyo marinig ang boses nyo. Pero kinakailangan po natin ngayon, warm bodies na ipakita ang ating pagtutol sa paglabag sa ating soberenya. Hindi na po Tatay Digong lang ang pinag-uusapan dito. Mahalaga po na si Tatay Digong ang naging dahilan para mamulat tayo sa katotohanan na ang mga nagpapasasa sa pwesto ay nakipagsabwatan sa mga dayuhan para yurakan ang ating independensya, ang ating demokrasya. At kaya nga po kinakailangan magtungo na po kayo sa EDSA. 100,000 tayo ngayon nagpupulong-pulong dito sa live sa akin pa lang. Hindi ko alam kung magkano, ilan tayo sa inyo, Maharlika, no? Pero 10% Okay, right now we have EDSA. across social media, almost 12,000 live viewers. Oo nga. Okay. Po yan, ha? So, 10% Manawagan pa tayo, spokes at sis. ang EDSA. Sis at saka spokes, manawagan pa tayo sa ating mga kababayan. Paki-share po ng live na ito, paki-share po ng natin na ito, na broadcast natin na ito. Para po Marami makaabot sa kasuluk-sulukan ng Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa big cities, even yung mga kasuluk-sulukan at mga local na mga na mga probinsya at saka mga munisipyo para malaman ng buong Pilipinas kung anong nangyayari po. Meron tayo ipapakitang larawan. Naghahanda lang tayo sa ating technical, pero tawagin natin si Tilo Kilch. Tilo Kilch, go ahead. Magandang tanghali po. Pangalawang tanong ko na, mag-share lang po ako Tilo sa Kilch, observation ko ayan. po. Good afternoon po. Naobserbahan ko po sa aking feed, although puro Duterte po ang hinahanap ko, pinagpo-postan ko, kinokomentan ko. Pero pag check ko lang ang aking feed, ang mga lumalabas ay non-Duterte related stuff. So ibig sabihin po, ang Facebook ay maaaring under control para i-block yung keyword na Duterte. Tapos pangalawang bagay naman po yung sa martial law.
nag-agree po ako kay Maharlika dahil maaaring paraan din po yan para hindi matuloy yung eleksyon at susunod na atakihin naman ay ang Senate President or ang Senate President ay weak para pumasok naman ang Speaker as a possible President, if ever. Kasi Papayag ka ba na weakness si Tambaluslos maging presidente? Siyempre hindi. Lus-lus na yun eh. Hindi mangyayari yon, Palangga. Hindi mangyayari yon. Sabi ko nga, kailangan maging positive tayong lahat. Dahil ang Pangulong Duterte, pinagpapaliwanag sila. Okay? Yung mga nag-aresto sa kanya, hinahanapan, pinapasagot sila ano yung legal basis. At tandaan natin, prosecutor ang ating dating Pangulong Duterte. Pati kang abogado, hindi nila pwedeng, anuhin lang yan, palipaliwanagan ng mga kabobohan. Ihasa So, kaya sa criminal law. Bihasa, yes, bihasa. So naniniwala ako naman na naigang taong bayan, but we have to aware our kababayan kung anong pagigipit. Ulitin natin, abogado na ito, ginigipit pa, how much more ikaw? Isang teacher, isang nurse, doctor, or ordinaryong obrero o tindera sa palengke, kahit ano pwedeng gawin sa'yo. Dahil mismo, ang ulit-ulitin natin, ang gobyernong ito wala nang sinusunod na batas. Sasamantalahin natin, dahil ang daming nanonood sa atin ngayon, mismo ang gobyerno ni Marcos, ang kanyang asawa ay nagpa-facilitate ng kidnapping, nangingidnap, ng smuggle, nagnanakaw, lahat ng klaseng uri ng pangangawat, pambubudol sa Pilipino. Lahat ng pahirap, ginawa na nila sa inyo. Kaya ako talaga, ang panawagan ko sa mga hukbong sandatahan, ipagtanggol nyo bayan nyo. Ipagtanggol nyo yung flag. Hindi yung bangag. Nasa batas naman yan eh. Nasa sinumpaan nyo naman yan eh. Na kapag nakikita nyo na ang presidente nyo ay adik na, gumagawa ng karumal-dumal, ipagtatanggol mo ba? Susunod ka pa ba? Ikaw, spokesary. Kung makita Tama po. mo... Abay, nakasaad yan sa saligang batas natin. Hindi yan optional. Yan ay katungkulan ng kasundaluhan at kapulisan na protektahan ang sambayan ng Pilipino. Ngayon Yes. po, may banta po na ang Pilipino, ang soberenya ng Pilipino ay nalalabag at nalalapastanganan dahil nga ang gusto nila dayuhan ang maghusga sa di umanong pagkakasala ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi pa ito'y pagkakataon na para protektahan ang ating taong bayan? Ano pang inaantay ng ating mga protektor ng ating bayan? Talaga namang kinilala ang pagiging magiting at pagiging makabayani ng ating kasundaluhan ng 1987 Constitution na tinawag kayong protector of the people. Nasaan kayo ngayon na kinakailangan ng proteksyon ng taong bayan laban sa mga dayuhan na naghihimasok, na nakikipagkontsabahan sa mga wala sa tamang pag-iisip na administrasyon para sirain at yurakan ng ating demokrasya? Ang nakasalalay rito ngayon, soberenya, demokrasya ng Pilipinas na kinakailangan mabigyan proteksyon. Nasaan kayo mga magigiting na kasundaluhan at mga kapulisan? Huwag po kayong magpagamit dyan sa mga administrasyon na nais na magpasasa sa posisyon dahil magkakaroon po kayo ng pananagutan. Unlawful detention. Yan po ang krimen na nangyayari ngayon. Mga kasundaluhan, mga hukbo na matatapang na Pilipino na lagi nating sinasabi, ano pa bang ebidensya? Inilabas ko na. Authenticated yan dito sa Amerika. Di ba? Tama. Di ba? Mayroon tayong kasamang abogado dito na kailangan, pag nakita niyong adiktos ang inyong presidente na sinusunod ninyo, gagamitin ninyo ang tamang desisyon. Dahil sumumpa kayo sa flag. Nangako kayo, even sa inyong mga pamilya. This meeting has been taken over by CCP Limpy Dimpy. Not only your families, mga kabayan, pero, mga kasundaluhan, kundi ang buong sambayanan. Nakikita nyo na eh, nagbubulag-bulagan kayo eh. Kayo matakot. Dahil the moment na mawala yan si Bangag, hindi yan titigilan ng taong bayan, ng mga susunod, kung sino man na maging leaders natin, mapakulong ang mabayad, maisuka nila yung lahat ng ninakaw nila.
Imagine mo, ulitin ko lang po, kailangan natin ulit-ulitin, no? Pumunta ang First Lady at si Bangag, nandito dito sa Amerika sa ating source. Weekend. Pumunta sila dito. Kung lalabas yung coroner's report, pag nakakuha tayo at napatunayan na isa sa mga kasamahan nila ay namatay dahil sa pagpupulburon or overdose, isang malinaw na pagpapakita sa buong sambayan ng Pilipino na itong si Lisa Marcos, itong si Bangag Jr. ay talagang authenticated Bangag. Bakit mo hayaan kung ikaw ay First Lady or Presidente na mayroon kang kasama, kunyari lang na hindi sila adik, na mayroon kang kasama na mayroong daladalang pulburon o you know that already. Saan kumuha ng pulburon ang entourage ni Lisa Tanas? Saan kumuha? Sa Amerika ba o sa Pilipinas? Dala nila. Illegal yan. Nakikita nyo na, ito yung pagsasalarawan na bangag adiktos ang gobyerno ninyo. So kailangan nyong manindigan. Tapusin na natin ang mga jutang ng mga ito na nagpapahirap sa inyo. Sa akin, hindi ako nahihirapan. Sa buhay ko, ako po nakakakain ng maayos. Pero kayo sa Pilipinas, nakakakain ba kayo ng tama dahil sa mataas na bilihin? Nakakakain ba kayo ng tama samantalang ang putang inang bangag na ito at ang kanyang mga amigo at amiga, mga cronies, party ng party. Like every weekend, not only party lang na inom-inom, pulboronic party. Kaya ako napapaos, nagagalit sa araw-araw ng buhay ko. Buti na lang mababa pa rin, 120/80 pa rin ang BP ko. Thank God. Okay? Dahil gusto ko magising kayo. Hindi ako takot mamatay, ulit-ulitin ko. Mailaban lang natin lahat na tapusin na ang kahibangan ng bangag na gobyerno. Marami pong nagjo-join sa atin. Sorry, Prof. Ana, kung ma-join natin si Kelly Kellogg's. Isa yan. Kasama ko noong 2015-2016 na kumampanya kay Bangag at kay Pangulong Duterte. Thank you. Pwede natin siyang maisama sa ating discussion, si Kelly. Oo. Bigyan natin siya ng pagkakataon makapagsalita. Okay. Yes, You have the floor. magandang umaga sa Pilipinas and good evening sa Amerika and anywhere around the world. Have a good day to you all. Attorney Harry, Professor Ana, Madam Harlika, this is a sad day in the Philippines. A sad day because this is a death of our democracy. Alam natin na hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Alam natin na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. And having that fact, kailangan dapat BBM should nabudol na tayo. Budol pa talaga siya kasi sabi niya noon from the very start that he won't honor, his administration won't cooperate for any warrant of arrest from the Interpol coming from the ICC. But anong nangyari ngayon? Anong nangyari? So, itong taong ito, wala sa salita, walang dangal, walang word of honor. Ako, I deeply regretted, I campaigned him very hard. 2016 election, kami ni Madam Harlika, Duterte, BBM kami. Nilaglag namin si Cayetano. 2022 election, dahil kay Inday Sara, nakipagpatayan kami dito for BBM. At the height na pinalibing yung tatay mo sa libingan ng mga ng mga bayani. That is a very unpopular decision coming from sitting President Duterte. None of those presidents prior to him able to do that. Wala kayong utang na loob. Wala kayong utang na loob. So this is the thing. It's good na nangyari ngayon ang ginawa nila kay PRRD because this BBM, inutil and weak, is not aware. Kasi kung high ka, you're not aware of the foresight kung anong mangyayari. PRRD commands big influence and responsibility sa mga tao. Nandiyan pa rin ang pagkaluya sa mga tao sa kanya. So ano ang call to action ko? Lumabas tayo, kayo na sa Pilipinas, diretso sa Malacanang, barikadahan ang Malacanang, do a peaceful people power there, stay there 4, 5, 6, 10 days. Yun ang nangyari kay Erap Estrada. The barricade the Malacanang Palace. Marami ang taga-INC, ilang milyon kayo, KOJC, DDS,
mga biktima sa krimen, biktima sa droga, biktima sa korupsyon, this is the right time na tumayo tayo at ipakita ang ating pagka-Pilipino. Not just we love PRRD, but because we have to defend the democracy that we have. Kailangan nating manindigan, hindi lang para sa sarili natin, but for the future generations. This pangyayari ngayon talagang they want to hold on their power kasi tinik sa kanila ang Duterte. By 2028, they knew that Inday Sara is frontrunner, so they want to do everything by hook or by crook to cut the camel's horn para by 2028, sila na ni Tamba. Patuloy ang kanilang ligaya. They are very hungry for power. So, yun Yes. lang masasabi ko at tuloy kayo. By the way, Actually, Kel, mayroon magsisimula lang tayo sa breaking EDSA news. muna. Spoke, Sa EDSA muna bago sa Malacanang. Yes, go Mother ahead, Dragon. Madam. Oh, Mother Dragon, sandali lang ha, may message dito from Mayor Sebastian Duterte, okay, ng Davao City. They are insisting that PRRD get on a plane to who knows where using an ICC warrant which does not have any jurisdiction in this country. Clowns behaving like clowns again. This has to end. Again, this is from Mayor Sebastian Duterte. Uulitin ko ang mensahe ni Mayor Duterte. They are insisting that PRRD, ang beloved former president natin, to get on a plane to who knows where. Walang direksyon kung saan. Using an ICC warrant which does not have jurisdiction in this country, referring to the Philippines. Clowns behaving like clowns again. This has to end. Alam niyo po, yung ginagawa nila na pasasakay na nila ang presidente sa eroplano, mali po yan. Nakasaad po sa Rome Statute ng ICC, dapat iharap muna siya sa RTC ng Pilipinas. Ang RTC ng Pilipinas ay magkukonduct ng visa. Satanas na naman yan dahil alam nyo, expert sa kidnapping yan. Alam nyo yung dalawang minor na Ayun, kinidnap ang gagawin pa nila, ito'y gagawin nilang rendition. Actually, kung didiretso yan sa ICC, mas mapapanatag pa ang loob ko. Pero maya-maya, hindi naman tayo sigurado kung saan nila dadalhin eh. Dahil alam ng ICC na dapat dumaan muna yan sa lokal na hukuman. Yan ay nakasaad sa Rome Statute of the ICC. Hindi po pwede na isasakay na lang sa eroplano. Now, ako po ay mag-off the air muna kasi yung petisyon na ginawa natin, sisiguraduhin ko munang makarating kay Presidente, mapirmahan at nang ma-file, okay? Okay. Kayo. Okay. Pwede natin ipasok mag-substitute si Kelly. Si Kelly dahil talagang, actually, vlogger din siya na naging naglaylo lang. So, Yes. habang wala sila smoke, sorry. Yes, Kelly. So, okay, go ahead. Habang At saka nagsasagot din ako ng mga puting ahas natin dito. Oo. May photo na hinihiling ko sa ating tech na i-screen, ilagay sa Okay. screen kasi doon makikita natin ang picture ni Pangulong Duterte na kung saan, wait lang ha, titignan ko, bagong photo. Habang tinitignan mo spokes, Ana, malinaw ito na talagang magaling nga, talagang kikidnapin ang Pangulong Duterte sa basis ng illegal na warrant of arrest. At mga kababayan, ito ay pagtatakip. Ninakaw na nila yung 80% na budget. 'Di ba? Na-release na. Na hindi natin alam kung saan napunta, 6.325 trillion. Tama po kayo. Tama po. This is a Kelly Kellogg's, go ahead. This is a smoke screen to cover the PhilHealth anomaly, the GAA anomaly na nandyan ngayon sa Supreme Court para matabunan lahat-lahat ng... Sandali lang, Ken. Hold lang muna. Ayan. Ayan yung ayan ang photo. picture ni Pangulong Duterte. Illegal detention. Pero Legal mayroon na the warrant of arrest. warrant of arrest. Well, Yeah. the warrant of arrest ito? is, Ano ito galing to? Kay Trixie? Galing sa ating hindi. Galing sa ating isang kapatid. Yeah. Okay. Yes. Continue, Kelly. Continue. Please. Unmute yourself, Kelly. Yeah po. Ang pangyayari na ito, Madam, this would be a pivotal time sa Pilipinas na manindigan tayo na hindi para sa ating sarili, para
for the future generation na Yes. ang ginagawa ni BBM ngayon at ang administrasyon is panakip butas sa nangyayari na sa anomalya sa PhilHealth, sa GAA, Mhm. pag-transfer ng mga funds sa GSIS, sa SSS to cover up kasi alam nila talo sila sa Supreme Court. Ipasauli na nga ng isang Justice of Supreme Court yung kinuha nilang pera sa PhilHealth. It's akin to technical malversation because those funds is dedicated contribution sa mga miyembro. Hindi yun dapat i-lateral transfer para ilagay sa National Treasury para i-realign. That is akin to technical malversation. I'm not a lawyer but reading by it, alam natin na mali at ito ay impeachable offense, more than impeachable than their accusations against VP Inday Sara. So itong lahat na ginawa nila, Professor Ana, Madam Harlika, it's part of their political playbook to Yes. themselves in power. Talagang gusto nila na manatili sa pwesto at gusto nila na puruhan ang kanilang mga political opponent, and the biggest tinik nila ay ang mga Duterte kasi alam nila the support of the Duterte from the masses are very organic. Talagang hindi kailangan bayaran ng pera, hindi kailangan may ayuda, nandoon lahat organic kasi nadarama sa mga Pilipino na mayroong Pangulo na talagang taking care of all of us at his time. Ngayon wala parang aloof masyado si BBM, panay party, panay pa speech. He cannot even relate our day-to-day basis na ang mga tao na di makabayad sa kuryente, di makabayad sa ilaw, walang pagkain, he cannot relate because he's not part of us. Nandun siya at the pedestal. We are here. Duterte is with us. He know the basic daily lives sa mga tao. So tayo, namimiss natin ang leadership ni Duterte kasi nadarama natin na mayroong Pangulo sa panahon niya. Ngayon wala At ito lahat ginagawa nila, it's all to sustain themselves to power. Nothing more, nothing less. All right. Yes. So, Tama po 'yan. Actually, makaano na lang po ang inyo Hernan ano. So, based po sa observation natin dito, especially nasa NCR po tayo. Miikot. Based po sa observation natin talagang ginagamit nila yung authority. Tinatakpan lang po nila yung mga nangyayari sa atin. Like alam natin na tama po yun na wala silang panama sa Supreme Court kaya gumagamit sila ng ibang way para ma-twist yung ating mga kababayan. Pero tayo mga kababayan, dapat ipakita natin na magkaisa tayo para po sa Lumabas na kayo. Punta na ng EDSA. Actually po, nakaready na po yung karamihan. Talagang ikasked po natin yung mga FB Live. Yung FB Live po natin na panawagan natin sa ating mga kababayan para hindi lang po sa EDSA kasi as of now po yung ibang tropa natin nasa Villamor dahil nagbabantay po sila doon. Mismo si Senador Bongo hindi sila pinapasok. Talagang planado po nila kasi nung last night po na itimbre sa atin yan na pagbaba ng ating Pangulong Duterte talagang may plano sila pero unexpected po na ito yung mangyayari yung sasalubungin natin sa Terminal 3. So biglaan po na gano'n yung nangyari. Kaya so tayo mga taong bayan dapat ipaglaban po natin. So yung nga po pagpapadrag test ng ating Pangulong BBM hindi niya magawa. Ibig sabihin lang talagang pinatutunayan niya na bangag siya dyan sa Malacanang na nakaupo na may presidente tayong adik. Totoo po yun. Tingnan niyo po yung PDEA nagkaroon po ng thread na ano po ng PDEA ang ating Malacanang pero isang araw lang, 2 araw wala na po yung issue na yan. Bakit po ganun? So ibig sabihin po talaga na ganun po yung nangyayari. Ginagamit po nila yung authority, ginagamit po nila yung power, ginagamit po nila yung pera. Kaya po sana yung ating mga kapulisan, mga bro, mga brother, mga kuya, ating mga kapulisan dapat wag po tayong magpapagamit sa bulok na sistema ng ating gobyerno. So kailangan ipaglaban po natin ang tama, manatili po tayong tama. Dapat po siguro isama po natin, pray po natin yan. Pagdasal po natin na maging maayos po sa pamagitan po ng maayos na pamamaraan na lumabas po tayo sa lansangan, pumunta ng EDSA, pumunta po tayo ng Villamor, pumunta po tayo kung saan para makita po nila tama din si Attorney Harry Roque na dapat yung Malacanang na yan, pati yung Congress na yan, ibarikada na natin yan kung kinakailangan. Bakit po? Sila po ang nagtatamasa sa pira ng bayan. Hindi po tayo kung paano sila inuubos nila pira ng bayan para lang gamitin sa masasama. Yun lang po yung bahagi ko na may isi-share sa inyo. Talagang nakakagigil po. So kanina pa po talagang nakakagigil yung nangyayari. Pero kailangan po control nga tayo kasi otherwise tayo mahirapan. Kailangan po idaan po natin sa mabuti
na pamamaraan para maproteksyonan po natin ang ating Pangulong Duterte po. So thank you so much sa ating lahat. Yes, Maraming Gov, yeah. salamat. Maraming salamat sa iyo, Gov Hernan Apo. Kasi yun na nga, marami na nga nag-gather sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa labas ng bansa para makiisa sa taong bayan at suportahan ng Pangulong Duterte. Kaya sana yung mga nasa Metro Manila ay lumabas na. EDSA po ang ating ang ating meeting place kasi papunta na yung ating mga palangga doon. So siguro At may gathering sa Davao. May gathering sa Davao. So, yun na nga. So, hindi tayo matutulog. Kasi hindi dapat bantayan natin itong ginagawa ng bangag na ito. So, ito lahat ay set up. Ito lahat ay pinlano nila. Ulitin natin, 2023 ko nang sinasabi ito. So, hindi na po ito nakakabigla. Alam na natin, alam nyo na, you are prepared actually sa pangyayaring ito at hindi na ito nakakashock. Dahil paulit-ulit nating sinasabi ito sa ating vlog. So, kailangan lang talaga natin ipakita ang suporta natin na tayo ay hindi pumapayag sa kaginagawa nitong gobyernong itong panggigipit. Kaya nagpapasalamat tayo. Meron ba gustong magsalita? Kanina may nagtataas ng kamay na magbibigay ng kanilang sentimiento o suporta sa ating Pangulo at sa ating mga mamamayan kasi ito ay, pag-uusap natin, marinig din ang inyong mga sentimiento. So kung meron gustong mag-share ng kanyang saloobin sa mga nangyayari ngayon, you guys are, welcome. Paki-raise lang inyong mga hands dyan. Kamay. At si Raul, I think si Raul ay nagtaas ng kamay. Ayan. Okay, Raul, you have the floor.